Bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon, ba? Hindi, ay, Lumang tugtugin na yan. Nakakahiya talaga si BBM mga kadonatics, and 100% sure ako na hindi ito makakayang panoorin ng mga loyalista. Grabe talaga mga kadonatics. Eto, panoorin natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Many months later. Wala kaming makita. Kahit isang hollow block. Isang, ano na simento. Ghost project pala yung flood control niya. Lahat itong project na ito. Ghost project. Lahat daw ng project mathematics, ghost project. Asa na yung sinabi niya? Napakasinungaling talaga. Grabe. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Totoo ba, no? Baban. For 2025 po, out of 1,700, 22 pa lang po ang completed. Una, classroom. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo mabot sa ganito? Paano nga ba? Talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko, paano tayo nagkaganto? Tila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon. Eto, kahit nasa dahig na si Tatay Digong mga kadonatics, grabe pa rin yung tiwala ng mga tao sa kanya. Sa bagong Pulse Asia Survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng Magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao, habang 3% lang doon si PBBM. Ewan ko makaya itong panoorin ng mga loyalista mga kadonatics. Ano kayang masasabi nila dito? Actually, kulang pa tong video na ito mga kadonatics. May isa pa akong naisip kaya dinagdag ko na dito. But before that, eto, magbasa muna tayo. Bakit hindi ito napapanood ng mga loyalista? Hindi ba niya bine-verify kung nagawa ba ng maayos ang mga proyekto niya bago siya magsalita? Diyos ko. Paano siya naging leader? Hindi talaga makapaniwala si Vince sa 22 lang. Siya din yung sumagot sa mga sinabi niya. Like, how do you even question mga kadonatics kung paano tayo nagkaganito kung ikaw yung liderato for 3 years? At sa administration mo, yung katiwali ang nangyayari. Tapos, you're gonna ask the public nga kung bakit tayo nagkaganito? Anong klase yan? It's like, mga kadonatics, you are the driver of the bus. And then nabangga. And then nagtatanong ka, bakit tayo nabangga? It doesn't make sense at all mga kadonatics. Anong klaseng liderato itong si BBM? At eto, proceed na tayo sa another nakakahiyang promises ni BBM. Tara, eto. Grabe talaga. Sobra talaga si BBM. Eto mga kadonatics. Taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Ilang pabahay na po ba ang naipatayo ninyo simula nang maupo kayo sa pwesto? And kaya pa rin ba yung 1 million target per year? Well, ang naumpisa na, lahat-lahat, I think na groundbreak 6 million is about 1.3? 1.2 million na nasimulaan na. Target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin binaba? Number one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. No? This is the realistic number, no? Na hindi rin naman madaling makuha, honestly. No?
Pagka hindi natin ginandahan yung programa natin, kahit itong 300,000, hindi natin ito ma-achieve. Can you imagine that, mga kadonatics? Ha? Like, nagpa-promise ka ni kalahati, 1/4, ni even 1% ata, mga kadonatics, hindi na, hindi umabot sa 6 million na pabahay. Grabe. Tapos si Senator Marcoleta, not Senator, Congressman Paulo Marcoleta, mga kadonatics, tinanong niya pa, sino bang nag-set ng unrealistic na 6 million na pabahay? Sabi niya pa, Presidente. Ano klase? Grabe talaga kung makapagsalita sa SONA, mga kadonatics, o saan mang press conference. Grabe yung bibig niya. Like, napaka-flowering talaga. Like, kung ano yung gustong marinig ng tao, yun yung mga sinasabi niya. Yan yung mga typical na politicians. Wala sa puso mga sinasabi. Kung ano lang yung pleasing to the ears, mga kadonatics. Ngayon, anong nangyari? Nagbumirang, mga kadonatics. Di ba? Ganyan katindi yung presidente ng mga loyalista. No, eto, mga kadonatics, ang NIA, pinagbentangan pa yung previous administration, yung Katatay Digong, sa nangyari sa kanilang ahensya, mga kadonatics. Can you imagine that? At sinumplak ni Robin Padilla today's hearing. Grabe, mga kadonatics, ang ganda ng sinabi ni Senator Robin Padilla. Panoorin natin. Bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon, ba? Hindi, lumang tugtugin na yan. Kasi po, kawawa na po ang magsasaka. O medyo iwan na po. Iwan na. Lahat po gumaganda na ang buhay. Yung mga magsasaka, iwan na, boss. Opo, kayo na lamang po ang inaasahan. Ang DA at kayo. Sana po, maging derechahan na lang po ang kung ano man yung kailangan talaga. Huwag na po nating intindihin kung sino yung nakaupo, kung sino. Sa amin naman po, wala nang politika eh. So, totoo lang po, hindi na namin iniintindi nung aming chairman kung ano pa yung politika mo, o ano yung politika niya. Magsasaka na lang po ang isipin natin, boss. Kung ano po ba, sa ngayon, magkano po ang kailangan ninyo. Ang initial nga po na request namin, kahit na nga sana huwag kaming dagdagan kung balik man lang po sana yung pantay doon sa aming DAA po nung nakaraang taon, abay, marami na po tayo matutulungan magsasaka po. Ay, kapartner niyo po ako dyan. Sasabihin po natin yan sa ating chairman. Pagtutulungan po namin dahil alam niyo po, maswerte po tayo dito ngayon sa chairman natin sa agriculture at talagang sa kanya po walang politika. Lusob ng lusob ito eh. Kaya sana po, pagtulungan po natin. Isang question na lang po. Yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin niyo po kami? Ano pa talaga ang nangyari doon sa batang yon? Bakit? May nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata. Ano po ba nangyari doon sa abogado na yun? Well, actually po, ang nakakalungkot nga ay nangyari. Actually, hindi lamang si Kyle ang naging empleyado po ng National Irrigation. Yung magulang po niya, yung nanay at tatay niya ay nagtrabaho rin po sa NIA. In fact, yung mother niya is ang aming HR po noong time na yun, noong nakaraan, bago po siya mag-retire. Ang NIA po ay mariin po kinokondena yung nangyari kay Kyle, at nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But ang totoo po niya, nung tinignan ko nga ho yung post ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabatikos, ay nandun yung aming print po namin Mga isang dangkal yung pinabatikos niya na iba't ibang ahensya. Sa NIA, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project, which kami naman po ay aming binalidate. Ibig niyo pong sabihin, hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po, wala po akong sinasabing meron. Daw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Hindi po kami. In fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release sa agency. Makikita nyo sa aming Facebook account. Pinapakita nga po namin yung comparison doon sa aming Facebook account nung pinost ni Kyle at saka yung totoo po na sitwasyon ng project. At in fact po, yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon, Mr. Senator. Noon pang nakaraang administration po. Naayos na po ba yun? Maayos naman po. Kung sabi po nila meron. Meron kayong sinumiti na
Pwede nyo bang ipakita? Pwede bang ipakita yung ating report? May composite report po kasi sa Yes. Maging. Pwede nyo bang ipakita rito para may record tayo? na Habang committee? hinihintay, teka, Pais. Wait lang po ha. Natanggap ko yung report, no? Pero magandang maipaliwanag kay Senator Padilla ito. Actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinocomplain ni Kyle was yung 40 million, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yon? Parang Maging- sa Barm yata yun eh. Maging Lanao del Sur po. Opo. Pwede pong makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po, baka pwede natin i-share. Ay, binigay sa akin ito. Itong report natin. Andito sa akin. Ito. Wala kayong ano nito? Meron. May copy Ito. sa pero yung sa social media sa pwede. Ayan, dito na lang para makita ng Senator. Hindi nyo kayang ilagay rito? Para for the record? Kaya ang totoo niyan, Mr. Chair, ay kung tutuusin mo, yung kanya naman binabatikos hindi naman sa ating administrasyon. Ano po? So, kaya nga binigyan namin din ng pansin ito. Naayos po ba niyo? Sa administrasyon niyo, naayos po ba niyo yung nirereklamo niya? Meron pong na-damage lang noong 2023 po kasi. So, administrasyon niyo na yun? Yes, sir. Naayos po ba niyo? Ang 2024 na po namin naayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So, 2024 na ayos na po yun. So, ayos na po? Opo, ayos po yun. Ano pong sabi niya bago siya na... Yun po ba nabawi niya na naayos niyo? Pwede po ba nating... sino bang... Kasi boss... Pilit ididiin yung previous administration tong mokong na to mga kadonatics. Kayo yung ano, kumbaga last touch. Alam niyo po yung last touch. Kayo yung last touch eh. Tama po yan. Anyway po, nandito po yung aming representative po ng Mindanao projects, ano po, yung overall projects namin sa Mindanao. Nasaan Si po? Ma'am Salome, baka pwede ho natin, kasi sila po yung nag-validate noong project dati. Bilisan po natin, baka 3 minutes na lang ako. Dapat hindi kasama po yung Senator sagot Padilla, ikaw lang ang nag-reserve, kaya mas pwedeng i-extend yung inyong 10 minutes. Salome, magandang ano po sa inyo hapon. Pwede niyo po bang bigyan kami ng kaliwanagan dito? Dahil sa Mindanao po ito nangyayari. Alam niyo naman po na lugar ko din po yon. Good afternoon po, Honorable Chairperson and Honorable Senator Robin Padilla. I am Salome Naragas Layasan. I am one after we received the memorandum from Administrator Eduardo E.D. Chigilian. The team composing of technical engineers from the Mindanao regions, Region 9, 11, 12, 13, and from the central office, proceeded immediately to the Maging Communal Irrigation Project. From there, Ma'am, sorry po. Saan po ito? Lugar sa Mindanao? sa Lanao del Sur po ba ito? Lanao Sur po National ng Maging. Irrigation Agency ito pala mga nag-walk through kadonatics. kaagad kami papuntang dam. From there, sa dam, nakikita namin upstream of the dam, may tubig and flowing towards the intake. Yung intake papunta ng main canal in full capacity. So therefore, another thing, nakikita po namin na yung physical structure ng dam ay in place. The components, the parts of the dam, andoon po. So, the team concluded that the dam is operational po. And pagkatapos doon, we proceeded, nag-walk through din kami sa main canal up to the lateral A canal and lateral B canal. Nakikita po namin that the structure ay in place and water is flowing, conveying nagko-convey po yung canals ng eksaktong tubig. So yung pong pinakita niyang picture na wasak, gawa na po ngayon? Opo, lahat. Hindi namin nakikita yung mga pictures na nasa social media which questions the integrity of the project. Yun po, sir. In fact,
we have farmers na gumagamit na po ng tubig, nagtatanim na po. So yun, the Maging Communal Irrigation Project is operational. Yun lang po ba ang kanyang sinasabi na nagkaroon ng anomalya doon po sa inyong ahensya? Yun lang po? Wala na po bang ibang siyang tinuro pa? Meron pa po yung ating Ditsaan Ramain National Irrigation System, particularly yung Water Masters Quarter na nasisira nung nakita namin, pinuntahan namin, nakikita yung door at saka yung electrical lang po. With the permission of Senator Padilla, tama ba ito yung posted sa kaliwa? Ibig sabihin pinost nung naging biktima. Itong sa kanan, yan ang as of October 13, 2025. Tama ba? So, ang sinasabi nyo rito, outdated yung kanyang mga in-upload na photo. Outdated. Ibig sabihin, luma. Ayan, ito yung pinicture niya sa kaliwa. Tama? Paninira lang talaga sa at Duterte doon mga sa Kadunatics. in-circle nyo, yun yung puno, naroon yung tower sa kaliwa. Ngayon, andito yung puno, andito yung tower sa kanan, at yan na yung kanal. So ito diba? hindi tapos, yan tapos. Ganun. Yes, go ahead. Paninira lang talaga. Tingnan nyo, oh. Yung pinost niya mga Kadunatics versus October 13, 2025. So mga luma yung pinost nila na yung sa previous administration daw na irrigation under kay Tatay Digong. Audio nila. Natabunan po Ayan. yung kanal. So, after that, yung sinasabi kanina ni Administrator na in 2024, inayos po. So At that's least, why diba? we have that picture to the right na restored na po. Yun yung nakikita na namin. So ito rin, yung tapos na yan. Ayan. Please use the microphone, Administrador. Wala naman palang yung kanal problema. po kasi, kung mapansin niyo po, naka-slope. So nung bumaha po, natabunan siya ng lupa, pero nasira yung kanal. Pero naayos din po. Yan ang sinasabi namin. Okay, so can we go back to that one, yung kaninang yan. So itong sa kaliwa, pagkatapos ng kalamidad. Tama? Yeah. Kaya ganyan ang itsura. Yes. Ay, hindi naman dahil substandard yun, ano? Lalong hindi po ghost, Mr. Chair. So hindi ghost. Hindi ghost. Pero hindi rin substandard. Actually po, Mr. Chair, kung pwede lang, kasi ang sistema po namin sa NIA, kapag nag-validate po kami, hindi lang yung project. Kinakausap po namin yung tao, yung mga irrigators association natin. Meron din pong interview dyan, kung pwede lang namin i-play, para makita nyo pati yung, kung ano yung problema nila. Tinatanong namin. Teka. Sino tong nandito sa kaliwa? Siya ba yun? Siguro po. Hindi, yung sa kaliwa. Yung nagpicture ng merong Tham gia ngay chương trình Marathon đường phố trên Momo để khám phá món ngon và kasi siya nag-post niyan. Hindi natin alam kung siya yan. Pero siya nag-post niyan. At ang kanyang ba't nawala? Anyway, pakibalik. At ang sinasabi niya dyan sa post niya doon sa kaliwa, hindi kompleto, hindi ayos. Pero nung as of October 13, pinakita ninyo ulit sa pangalawang picture na tapos at gumagana. Kasi namatay siya o pinatay siya October 10. So itong pag-check nyo, 3 days later. I have to say po, Mr. Chair, pag kami natatanggap kami mga report, kahit sa social media lang, nagpa-validate po kami. So may mga validation po kami per region. Kaya lang dito sa case na ito, hindi namin ginamit yung region kasi nga gusto namin malaman yung katotohanan. So kung napansin nyo po, lahat ng regions doon may team, may pinadalang team. Puwera po yung Jacob. Chairman, mabalik lang tayo. Yes, go ahead. Sa napatay.
So masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya. Opo, gusto ko lang po idagdag, Kasi Mr. para Chair. maliwanagan po natin, dahil alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng hustisya. Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin. Kasi siyempre, kayo po yung naituturo eh. Hindi po kayo sabihin yung ahensya nyo. Opo. Yun nga po ang malungkot, Mr. Chair. Actually, nung mangyari po yan, sumulat kami kaagad sa PNP, sa CIDG, sa NBI, at nag-usap-usap nga po yung union ng mga empleyado ng SANIA at top management. Nag-offer po tayo ng reward para po sa kung sino makapag-provide ng information, reward, nag-offer kami ng reward money. Pero kung pagdating po sa implementation ng project, Mr. Chair, is that ang masasabi ko po, iba ang sistema ng NIA. Alam po ng ating kagalang-galang na chairman yan. Kasi po sa NIA po, pagka magsisimula pa lang ng project, kasama na po namin yung may mga irrigators association. Sa pirmahan pa lang po ng kontrata, nandyan na sila. Meron pa po kami tinatawag na pre-construction conference na kung saan ina-explain ng NIA sa ating IAs, sa municipal agriculturist at sa municipal engineer, yung scope of works. At mahigpit po ang tagbubili namin sa NIA na yung 70% ng workforce doon ay dapat IAs po. Dahil ang aming mindset, kapag ang nagkatrabaho doon ay may sense of ownership, ay ipagmamalasakit po nila. Hindi lamang po yon. Kasama rin po sila sa inspection at sa acceptance po ng project. Malabo po na magkaroon ng dahil sila po mismo ang kasama nagtatrabaho. Meron po ba kayong suspect? Well, kami again, tinignan ko nga po yung Sino po tinitingnan? Andito ba? Mr. Chair, isasubmit namin sa inyo yung kanyang post. Ang dami kasi, lahat ng ahensya, lahat ng agency. Pag sinabi mong lahat, anong lahat? Senate, Congress, DPWH, DOH, lahat po may puna po si Kyle. Kaya po nalulungkot kami at kami nga po yung ituturo. Although tumutulong naman po kami at lahat naman po ng kooperasyon sa PNP at saka sa NBI binibigay naman natin para ma-resolve din po yung kaso. Base dun sa informasyon ng PNP, parang di ba? Lumalabas hired assassins kasi riding in tandem ata, ang pumatay sa kanya. Yung incident report sa Cagayan de Oro. So, well, kung ganun nga, di ibig sabihin merong nasa likod na talagang tiniyak na yun. May nagbayad para gawin ito. In other words, meron talaga siyang kabangga. Kaya nga yun ang tinatanong natin. At isa sa mga news reports, yun na nga, corruption sa NIA ang posibleng anggulo. Kaya nga nais nating ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid. Natapos nga sa previous administration, kaya nga, bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon, ba? Lumang tugtugin na yan. What it is, sir, is that... Sino ba yung taga Mindanao na mo dito? Region 10. Region 10. Isasama pa talaga. What's your name, sir? Hello po, Mr. Chair. Larry Pranada po. Sir, ano ba ang balita dyan? Wala ka bang naaamoy dun? Sa ngayon po, under investigation po. First na nag-imbestiga sa amin... Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado? Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay Sir? Siya po ang aming... Investigator, parang ganun, di ba? Legal researcher po. Researcher. So, yes. Magaling mag-research yun. Di ba, Sir? Siyempre. Researcher, pabihira naman. Researcher na eh. Pero under po siya sa legal team po namin. Pero researcher. Yes po. Hindi siya abogado, researcher? Yes po, hindi po siya abogado.
Low graduates. Law graduate. Okay, Yes. go ahead. Mr. Chair, ito po yung post niya. Ito, hindi ho niya ito. Lahat po Pwede yan- i-turn over sa amin yan para at least on Hindi po may niya record yan kami. lahat po ng... Opo, boss. Yan ang sinasabi po namin. Hindi naman kami ang talagang ano po. So kilala mo siya, sir? Yes May po mga po, sir. kaaway ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Hindi ko po masabi po yun, sir. Pero magkaibigan ba kayo? Oo, lahat naman ng mga empleyado sa Region 10, kaibigan ko po. Wala po ba siyang nakukwento sa inyo? Na Sa may akin- kaaway siya, meron siyang kabunggo. Wala naman po. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? After sa kasi nag-start siya na as employee sa NIA November 23, 2022. Then nag-end siya ng June 30, 2025 kasi nag-convey siya to sa Region 10 management that he not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Hindi ko na po alam. Sarili na po niya yun po. Sige po, mag-usap na lang po kami ni Engineer mamaya. Opo, pero kayo po, wala po kayong alam na naging kaaway niya doon sa inyo, sa lugar na Wala yun, po. Wala po. sa Cagayan de Oro. Opo, kaibigan ko po siya. Opo, siya po, wala po siya naikwento sa inyong kaaway niya o tumakot sa kanya, gano'n. Wala po. Wala pa akong narinig po. Nakapagbigay na po kayo ng statement din sa pulis? Wala pa ba? Baka bukas po. Opo, yung... Pero yung sa CIDG, nandun na last Monday, nakapagbigay na po kami. Tulungan na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng hustisya. Opo, Mr. Chairman. Opo, maraming salamat po. Salamat po, Chairman. Alright, mga kadonatics, hanggang dito na lang tayo. Ano sa tingin nyo, ha? Comment down below, babasahin natin yan. At God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.